po si Andrea Chodoro. Ang hanap buhay po namin ay sa larangan ng pangisdaan. Nagkakilala kami ng asawa ko dahil ako dati ay nagtitinda ng feeds na pakain sa mga tilapia. Nagsimula kami sa pangisdaan dahil ang asawa ko, sapol, ay ito kanila ikinabubuhay. Nung maging mag-asawa na kami, tinulungan ko na siya sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo. Kasi nung kabataan ko naman, siyempre noon ay mga taong 1970s, gano'n. Ang mga magulang ko noon ay mga magsasaka sila. Pero kahit gano'n, itinaguyod nila yung pag-aaral namin. Nung elementary, honor student ako hanggang high school. Salutatorian ako nung high school. Tapos nung nag-college na ako dito na San Pablo, Business Administration yung kinuha ko, major in accounting. Tapos noon, nagkatrabaho ako sa tindahan ng feeds. Yung feeds na yun ay yung mga para sa mga baboy, manok at sa isda. Doon ko nakilala yung naging asawa ko ngayon. Kasi nung nagsusupply nga kami ng feed sa kanila, hindi lang sa kanya, pati sa kanyang mga magulang, yun, doon na nagsimula. Tapos ang ginagawa niya, pumupunta siya talaga doon sa branch namin sa Chaong, Quezon. Ang tatay niya talaga nagsimula sa pangisdaan. Tapos noong medyo kumikita na, ang ginawa ng tatay nila, binigyan yung mga anak nila ng puhunan para makapagtayo ng kanya-kanyang sariling pangisda. Kasi yung hanap buhay namin yan, hindi lang para kumita kami. Kasi habang nagpapalaki ka ng isda, habang nagpapakain ka ng isda, nag-enjoy ka din eh. Hindi yung para lang sa hanap buhay, kundi yung para doon sa nagiging masaya ka habang nagpapakain ng isda. Kasi nakikita mo yung mga isda, pag kumakain, nakakatuwa sila, nakakawala ng stress. Malaki yung naging epekto sa amin ng pandemic. Kasi dumating yung oras, katulad last year kasi siya nagsimula March. Noong mga malalaki na yung isda namin, hindi na namin siya maihango. Kasi nga nawala ng market, nagkaroon ng araw sa palengke, kaya yung mga isda namin sa halip na ma-harvest ng mabilis, naglakihan na, nagtagal bago ma-harvest. Magkaanak na kami, nahihirapan na siya na lang. Kaya ang ginawa ko, tumigil ako sa pagtatrabaho at tinulungan ko na lang siya, sinuportahan ko na lang siya sa negosyo. Balik kasi meron akong 2 anak na lalaki. Kaya lang sa ngayon, nag-aaral pa sila, wala pa silang hanap buhay. Patuloy pa yung pag-aaral nila, pareho silang nasa kolehiyo. Siyempre, sa pangisdaan kami kumukuha ng kinabubuhay, namin sinusuporta sa pang-araw-araw namin gastusin, ganoon din sa mga anak namin. Kung sa siya nagiging source of income talaga namin ang pangisdaan. Ano naman po ginagawa niya tuwing may bagyo? Wala. Naghihintay na lang kami ng tumigil ang bagyo. Kasi pagka may bagyo, lalo na pag malakas, yun, nakikita mo na lang, sira na yung mga cage. Maraming nahuhuli sa labas, yung mga mamimiwas, kasi maraming isda nakawala. Hindi naman po kayo nalulugi pag gano'n, no? Lugi talaga, pagka gano'n. Pagka nasira, kasi hindi nababalik yung mga kapital mo, yung mga mo dun eh. Father, lalagyan ko na rin ng feed.
Ang pagpapakain namin, 2 beses. Umaga at hapon. Pero pag marami kang pambili ng putuka, pwede naman 3 beses. Depende doon sa... Oo. Pero pag ganitong malalaki na, pwede na siya 2 beses. So, sumasapat naman po yung kita nyo dito. Sumasapat din. Ang nagiging kalaban lang namin dito. Bagyo. Saka katulad nun, last year, January 2, nagkaroon kami ng fiscal dito. Kasi bigla lumamig yung tubig. Nagduho. Ngayon ma'am, kamusta naman? Okay na ngayon kasi nakabawi na. Pati sa bagyo. Tapos nakukuha na lagi yung isda. Ini-schedule siya sa ahente. O kaya naman doon sa mga biyahero na direktang napunta. May mga dumadayo dito, minsan mga galing Batangas, minsan galing Manila. Lalo na pagka wala nang masyadong isda sa Talisay. Batangas. Yun kasi ang kalaban namin dito, yung Batangas. Bali 23 years na kami ako dito sa pangisdaan. Ang asawa ko more than 40 years na. Kasi mas nauna talaga sila. Nung nag-pandemic po, parang nagbalak pa kayo mag-iba ng head or... Hindi. Kasi sabi ko nga, kahit na medyo minsan talagang break-even na lang, tinutuloy pa rin namin. Kasi banda-bandang naman, nakakabawi. Pero sa totoo lang, kung walang mga kalamidad, okay sana. Nasa nagiging problema namin dito pag nag-oversupply. Nagsasabay-sabay kasi kalimitan buwan ng March hanggang June. Talagang oversupply dito. Bilang Pangulo, may mga patakaran kasi kami dito sa Lawa. Na yun ay pinatutupad namin at ang mga mangingisda naman namin ay sumusunod sa mga patakaran na yan. Lahat ng problema dito, nakakarating sa akin. Tapos isinasangguni ko naman doon sa mga ahensya na konektado sa mga mangingisda. May takip yun. Kaya may takip yun, bangus yan. Bangus ang laman yan. Kasi, ang bangus kasi, lagi talagang tumatalon yan eh. Kaya may takip para hindi siya Itong black, 600 square meters yan. Hinati-hati yan sa bali 4 na 10 by 10 at isang 10 by 20. 600 yan. Kasi ang maximum lang dito ng bawat operator na pinahintulutan ng LLDA ay 600. Yan ang pinaka-maximum. Check mo yung isang yan ha, kung pwede na siyang harvest hanggang November. Sana sa susunod na taon, mas maging maganda na yung harvest namin. Kasi yung 2 taong itong magkasunod talagang nakaka-harvest o may kitang konti. Pero hindi yung katulad ng gusto namin na yung kita is yung mas malaki. Sana sa susunod na taon, yung hanap buhay namin ay mas umunlad. Yung katulad nga kanina, yung pandemya, kasi sabi ko nga, hindi pa agad-agad mawawala. Baka
Kaya lang siya sa ngayon inawawala kunyari, ay kasi may mga, kasi may election next year. O kaya medyo nawawala si COVID. Sana naman tuluyan na siyang mawala. Sana naman wala na siya ng tuluyan.